Diretsa ng binatikos ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. Inilahad din niya kung paano niya napagtanto na may labat na ang kanilang ugnayan. May report si Ian Cruz. Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Mula sa pamumuno bilang Pangulo, ilan po ang rate nyo sa performance po ni PBBM? 10 is the highest, 1 lang ang rating niya. I don't ever remember may platform siya na sinabi kung anong gagawin niya para sa bansang ito. Sa paggamit daw sa kanya noong 2022 presidential elections, nagamit. Yes, clear naman yun. Tinanong ko, bakit ako? And then she said, matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalhon ang mga Bisaya. So, of course, ginamit nila ako para manalo sila. Hanggang sa kanilang personal na relasyon o kawalan ito. Sir, ang sinabi po niya, hindi raw kayo friends. How would you describe your relationship with the Vice President now? I always thought that we were. But maybe I was deceived. Pwede ba, pag nakita niyo siya, sabihan niyo siya, alam niyo, don't ever mention her name or say na I was deceived by her, ganyan. Para hindi tayo nagaganito ba? Binueltahan ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. Inilahad din niya kung paano niya napagtantong toxic na ang kanilang ugnayan. Imagined myself cutting his head. So doon, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. Nangyari raw yan nang dumalo siya sa isang graduation ceremony kasama ang Pangulo at nakita ang naging interaksyon ng Pangulo sa isang estudyante. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Sagot niya, why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? And it did not help na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. Inungkat din ng Vice Presidente ang ilang napakong pangako ng Pangulo matapos silang manalo, tulad ng pagpapagamit ng presidential chopper para magbalikan siya sa Davao. Isang beses sinabihan ko siya. Sabi ko, pwede ba sabihan mo yung 250? Kasi ako ang priority. Hindi ikaw. Kasi yan yung usapan natin. Kasi naiintindihan mo, di ba, na meron akong maliliit na anak. Tapos sinabi siya, do I have to tell them? Na semi-British accent. And I said, of course. Kasi presidente ka, ikaw magsabi. So, hindi na. Sa dami raw ng mga pag-atake sa kanya, may nasabi raw siya minsan sa kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos sa isang group chat. Sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Naihimlay si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa pamamagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May binitawan din siyang aligasyon laban kay House Speaker Martin Romualdez. Si Martin talaga is an embarrassment for the Philippines in the global stage. Imagine niyo, meron tayong speaker na on record, on paper, in another country, na tumanggap ng suhol. Kaya Sinusubukan naming kunin ang panig ni Romualdez. Sinabi naman ng Malacanang na hindi sila maglalabas ng pahayag. Kahapon, inusisa ng House Committee on Good Government ang 16 million pesos na ginasto sa mga safe house ng OVP noong 2022 sa loob ng 11 araw gamit ang confidential funds. Sabi ni VP Sara, ibinigay nila sa COA ang mga kailangang dokumento. hindi naman yan tinanong ng Commission on Audit. Ang hiningi lang ng Commission on Audit, ano yung documents para sa mga expenditures. So, sinubmit namin yon. Ang hirap aniya sa komite,
walang tinatanggap na paliwanag mula sa COA. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.